Guys, sa video kong ito ay ituturo ko naman po sa inyo kung paano tayo magbayad ng traffic violation sa Manila kung ikaw ay may siwan ng Ordinance Violation Receipt ng Manila LGU. Dahil sabi nga po nila, online lang po ang bayaran, gamit lamang po ang ating cellphone. Kaya ngayon po, tatalakayin po natin yan at pag-usapan po natin kung paano nga po ba ang proseso ng sinasabing online payments po ng traffic violation. Pero bago po yan, kung bago lang po kayo sa akin channel, pakisubscribe na lang ang The Hard Life channel at pakiclick na rin ang notification bell upang updated po tayo sa mga video na lalabas ko dito. So dito po ako nag-upload ng iba't ibang video sa aking YouTube channel. So intro muna tayo. Okay, maraming salamat po at ngayon po ay start na po tayo. Gamit naman po ang ating cellphone. So unang-una po natin gagawin dyan ay mag-sign up po tayo sa Go Manila Apps. Kung hindi pa po tayo naka-sign up sa Go Manila Apps, so kinakailangan po muna na mag-sign up tayo sa Go Manila Apps para magkaroon po tayo ng account sa Go Manila Apps. Ngayon guys, kung kayo po ay nakapag-sign up na, so sundan na lang po natin ang ating tutorial kung paano po natin i-process ang pagbabayad, kung paano po tayo magbabayad sa Go Manila ng traffic violation sa Go Manila. So ito lang po, gamit lang po natin ang ating cellphone. Okay guys, ngayon na start na po tayo at tayo pupunta na po dito sa Go Manila. So ilagay na po natin dito yung cellphone number na kung saan yun ang ginamit natin nung tayo po ay nag-register sa Go Manila Apps. So kailangan po tama po yung number na ilalagay natin dyan, dahil pagka yan po ay hindi magtugma dun sa ginamit nating cellphone number ay hindi po tayo makapag-login. So yan po, kung yan po yung nakalagay po natin, so ilalagay na po natin dito yung password. Kailangan po tama lahat yan, dahil pagka mali po hindi po tayo makapag-login. So ngayon po guys, nakapag-login na po tayo. So punta na po tayo dito sa e-government. Yan. Pagdating po natin dito sa e-government, hanapin po natin yung OBR. Yan. So select na po tayo kung ano po yung transaction natin sa OBR. So transaction po natin doon ay OBR payment. So select po natin yung OBR payment. Yan po. Ilalagay po natin ng OBR payment. Then proceed. Then kinakailangan po guys, yung pong doon po sa ticket natin at saka ito pong kailangan po tama po yung ilalagay natin yan, tama po yung impormasyon na tugma po doon sa ticket. Kasi po kapag magkamali po yan, hindi po siya magpo-process. Ayan. So pagkatapos po niyan guys, ilagay na po natin dito yung OBR number. Kailangan po tama po, kasi po pagkamali po yung OBR number na ilalagay natin, hindi po yan siya mag-proceed. So yan. I-check po natin ang maayos kung tama po. Okay. So pagkatapos po niyan guys, dito na po tayo sa baba. Yan. Select po natin kung ano po yung ID na gagamitin po natin sa pagkagamitin po natin doon. Iba't iba po yan, marami po yan, mga driver license, passport. Depende po sa atin kung ano po yung available tayo. Pwede rin po yan na PhilHealth, kahit PhilHealth po, tinatanggap po yan dyan. Yan po. So ilalagay na po natin PhilHealth, tapos proceed. Click na po natin yung proceed. Yan, pag click po natin ang proceed guys, dito na po tayo mapupunta. Yan, so i-upload po natin yung
OBR yung ticket po natin. I-upload po natin yan. Ngayon kung nasa cellphone po natin, click na po natin itong files para lalabas po yung so yan na po. Yan na po guys, click na po natin yung submit guys. Pagka submit po natin guys, makaka-receive na po tayo dyan ng text na nanggagaling po sa Kaygo Manila. At ibibigyan na po natin niya sa atin yung reference number kung paano po na tayo magbabayad at saka kung magkano po ang ating babayaran. Makaka-receive po tayo ng text message na ibibigay po sa atin yung reference number. Yan. Ngayon naman po guys, kung sakasakali po na hindi po tayo makaka-receive ng text message, inaantay po natin, matagal po at hindi po magpo-process. So, pwede po tayo pupunta dito sa dashboard at i-click po natin yung history para makita po natin yung history ng ating transaction. Yan. So yan guys, pagka-click po natin ang history, wala po tayo marireceive. Kung ganyan po ang status at wala po tayo nare-receive na reference number, kung maaari na lang ay sumadya na lang po tayo sa Manila City Hall mismo upang doon na lang po tayo mag-process. Ibig sabihin po, hindi tayo nakaka-receive ng reference number. At pag hindi po tayo nakaka-receive ng reference number, hindi po natin ma-process dyan. So, ibig sabihin nun ay doon tayo mismo pupunta sa Manila City Hall. Nasa likod din po ng ating ticket kung saan po sa opisina sa Manila City Hall. Ground floor lang po yon. Ngayon guys, kung tayo naman ay naka-receive ng text message at naibigay po sa atin ng reference number, ay pwede po tayo magbayad sa GCash. Katulad po nito po natin GCash. Tapos, password. Siyempre, hindi po natin ipapakita yung password na yan. Atin lamang po yan, ano. Yan. Okay, ngayon pupunta na po tayo dito sa bills. Click po natin yung bill. Yung bills. Yan guys. Ngayon, punta naman po tayo dito sa e-government. Pagpunta po natin sa e-government guys, hanapin na po natin dyan yung Manila LGO. Lahat po ng government na dyan po, makikita po natin yung Manila na yan. Nakita na po natin ang Manila. Ngayon ilalagay na po natin dito kung magkano po yung ating babayaran. Nakalagay rin po dun sa na-receive natin kung magkano po. Kung sakasakali naka-receive po tayo ng text message ni Go Manila. Yan. Ngayon guys, kung ilalagay naman po natin dito yung reference number na kukuha natin kay Go Manila. Paglagay po natin ang reference number na yan, click na po natin yung next. Pagka-click po natin kasi ng next na yan guys, nakalagay na po natin yung reference number. Pagka-click po natin ng next na yan, so antimano po yan, lalabas na po doon. Makalagay na po doon na ibig sabihin po ay na-receive na po ni Go Manila ang ating payment. Then after that, kapag nakapag-process na po tayo sa ating payment, ay pwede tayo bumalik dito sa dashboard at i-click po natin itong history para makita po natin kung okay na po ang ating, kapag okay na po ang ating payment, so ganito na po ang makikita po natin. Makikita po natin na ito ay bayad na. Okay guys, maraming salamat at kung may natutunan po kayo sa aking video, katulad nung sinabi ko kanina, kung bago lang po kayo sa aking channel, pakisubscribe naman ng Dahadev channel at pakiclick na rin ang notification bell upang updated po tayo sa video na ilalabas ko dito. Maraming salamat, magandang araw po.